Ayan po mga kabida, isang magandang oras sa lahat at welcome po sa aking channel. Eto na po, tila nararamdaman na ata mga kabida ni Senator Ping Lacson ito hong pressure dito ho sa kanyang pag-handle po mga kabida ng investigasyon sa ilalim po ng Senate Blue Ribbon Committee. Parang hindi ata kontento ito hong mga kasamahan po niya. Marami na pong discontented po mga kabida dito ho sa takbo po ng investigasyon po ng flood control anomalies mga kabida. Kaya naisipan daw ito hong si Senator Ping Lacson na magbitiw na lang po bilang chairperson ng Blue Ribbon Committee mga kabida. Baka naman po nararamdaman din rin niya na baka one of these days po magpalit na po ng leadership diyan po sa Senado. At since kung magpapalit po ng leadership diyan mga kabida, natural, apektado ho ang lahat ng mga komite mga kabida. Okay? Posible hong matanggal bilang chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee ito hong si Senator Ping Lacson. Okay? Kaya nga may impresyon na baka inunahan na lang daw niya ito hong napabalitang kudita diyan po sa Senado mga kabida. Eto, babasahin ko lang po itong article post actually ng Batas PH. Alright, ang sabi po dito, Lacson magre-resign. Senate President Pro Tempore Ping Lacson is now considering resigning as chairperson of the powerful Senate Blue Ribbon panel amid tensions between senators over his handling of recent flood control hearings. Ito yung sinabi po ni Lacson po mga kabida. At kung nagkukulang na ang pagtitiwala yung aking mga kasamahan, especially kung mas marami sa kanila hindi na masaya sa aking pag-handle sa Blue Ribbon, maybe naisip ko na rin ito. Maybe stepping down is an option, Lacson said. Ayon. Buti nga nararamdaman po niya na hindi na po masaya at diskontento po ito hong mga kasamaan po niya sa majority po mga kabida po sa kanyang handling dito ho sa investigasyon sa flood control anomalies po mga kabida. Mas mainam siguro na magbitiw na lang po ito hong si Lacson. Kung sa tingin po niya na karamihan po sa mga kasamahan po niya ay ayaw na po sa kanya hong pagiging chairman po ng Senate Blue Ribbon Committee po mga kabida. Kung maalala po ninyo, nag-assume ito hong si Lacson bilang chairperson mula kay Senator Dante Marcoleta mga kabida matapos pong nakuha po ng grupo po ni Senator Tito Soto ito hong majority po ng Senado mga kabida. Pinalitan po ni Soto ito hong si dating Senate President Chis Escudero. At ang ground dito hindi na raw happy ito hong mga senador na dati hong kaalyado po ni Senator Chis Escudero mga kabida sa leadership ni Chis Escudero. At yun, napalitan din ito hong si Marcoleta mga kabida ni Lacson. Okay? Pero ang totoo daw doon, si Marcoleta daw ang target daw doon mga kabida na palitan kasi daw parang hindi na raw maganda yung direksyon po ng investigasyon po ng Senate Blue Ribbon Committee. Meron ngang insinuation na dahil ho daw doon ho sa paglilink mga kabida kay dating House Speaker Martin Romualdez at kay Congressman Zaldico doon ho sa testimonya po ni Curly Discaya mga kabida. Yun yung naging breakthrough kumbaga turning point ng mga senador na palitan na po ito hong si Marcoleta mga kabida. Para bang ayaw po nilang mailapit po yung link doon po kay dating House Speaker Martin Romualdez Yun yung impression po mga kabida at hindi po sa akin yun. Alright? Impression po yun ng mga kababayan po natin po. Kaya yun, nung nag-assume po si Lacson, doon na po nag-umpisa yung bangayan
sa pagitan po ni Marcoleta at saka Lacson, and even Marcoleta between Soto, mga kabida. Dahil po meron po ngang impresyon na gusto hong pagtakban po, mga kabida, ito hong link po dito ho kay dating House Speaker Martin Romualdez, At tumindi po yung bangayan po, mga kabida, nung mismong si Senate President Tito Soto, ang nag-anonsyo, na ito hong si Bryce Hernandez po ay hindi po idetine dyan po sa Senado. Doon po idetine po, mga kabida, sa PNP Custodial Center, dahil yun daw yung request po ni House Speaker Martin Romualdez, Kaya nagalit po itong nasa oposisyon, Dahil bakit daw kinukonsidera daw, mga kabida, ng Senate yung kagustuhan po ni House Speaker Martin Romualdez. Bakit ho nagpadaig ito hong Senado, na kung tutuusin po, independent po ang Senate over the House of Representatives. Okay? Doon po nag-umpisa na po yung bangayan hanggang umabot na po sa point, mga kabida, na pati yung witnesses po nadadamay, Okay? Kagaya na lang po doon ho kay Master Sergeant Gutesa po, mga kabida, Maganda na sana yung takbo po ng kanyang testimony, Very explosive. Subalit siya po ay ginawan daw ng istorya na yung kanyang affidavit po, hindi daw permado ng isang abogado na nakapirma po doon. Okay, kumbaga pineke daw yung perma, mga kabida, para ho maapektuhan yung kredibilidad po, ni Gutesa, mga kabida, Kaya nga, yun po, hanggang umabot po sa point, tila lumihis na po daw. Kasi po, yung mga naunang nabanggit na mga suspects dito ho sa controversial na flood control project kickbacks, mga kabida, na inakusahan ito hong mga miyembro ng House of Representatives, bigla hong lumayo. At yon, ang mga senador na po ang pinagdiskitahan dito, mga kabida. Alright? Kaya nga, tingin po ni Senator JB, parang nailalayo daw yung investigasyon. At ang pinagdiskitahan na po, ito hong mga senador. Pero ang tunay daw na culprit na itinuro ng mga witnesses, parang lumayo daw, mga kabida. Inilihis. Kaya nagpaplano ito hong grupo po ni Senator JB na umalis na lang po sa majority block, mga kabida. Kung mangyari po yon, patay kang bata ka, mababawasan ito hong majority block. Alam nyo, slim na lang po yung difference po nila, manipis na po. 10-9. 10 yung majority, 9 yung opposition. Okay? At malamang po may malaking tsansa na baka kakampi po itong grupo po ni JB doon po sa opposition. So kung magkaganon po, babaliktad yung sitwasyon, mga kabida. Okay? Matatanggal yung kasalukuyang Senate President. Okay? At mapapalitan yung mga chairmanship po, ng bawat komite, mga kabida. So yun po ang istorya. Alright? Dahil ho dito sa medyo discontentment po, ng ilang mga senador sa handling po ni Senator Ping Lacson sa investigation, lalong-lalo na po ngayon, bigla hong sinuspinde ni Senate President Tito Soto, ito hong hearing po ng Senate Blue Ribbon Committee, dahil daw dito ho sa nagnanais po ang Senado na busisihin ito hong mga testimonya, ebidensya, mga kabida, na ipapasok po bilang part po ng investigasyon po, mga kabida. Kaya yon, mas lalo hong dumagdag ito sa duda, mga kabida, baka meron pong pinagtatakpan, okay, kung bakit po dinidelay ito hong investigasyon. Dapat nga mas mabilis itong Senado, baka naman po maunahan pa po ito ng ICI. Okay? Mas mabilis pa po itong ICI kasi unang-unang ICI po nagrekomenda na po na kakasuhan ang ilang mga personalidad. Unlike dito ho sa Senado, wala pa po
Diba? Mas naunahan po sila sa ICI eh. Unang-una, mas nauna po ang Senate Blue Ribbon Committee na mag-imbestiga kaysa sa ICI po. Pero mas nauna pa po ang ICI na magrekomenda, mag-submit ng initial findings doon po sa Office of the Ombudsman. Okay? Baka naman po nababagalan ito hong mga senador po, mga kabida. Kaya naglabas po ng kanila hong sentimiento po, mga kabida. At hindi lang daw 5 ha. Okay? Meron pa raw mga ibang senador na gusto hong lumipat. Aalis po ng majority block, Kaya siguro, kung babasahin po natin yung mga comments po, baka inunahan lang daw ni Lacson ito hong mangyayaring revamp na gaganapin daw, dyan po sa Senado, one of these days, mga kabida, Okay? Para hindi ho kahiya-hiya yung dating. Kasi maganda kasi kung magbibitiw ka kaysa natanggal ka, bilang chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee, mga kabida. Okay? Abangan na lang po natin to in the coming days kung ano yung magiging resulta po dito, mga kabida, kung matutuloy ito hong pagbabago ho ng leadership. Itutuloy ba ni Senator Ping Lacson ito hong kanyang plano na magbitiw bilang chairperson po ng Senate Blue Ribbon Committee? Yan yung aabangan po natin. Para ho sa inyong mga opinion at pananaw ho, mga kabida, please comment down. Sa mga hindi pa po subscriber sa aking channel, please subscribe. Just click the subscribe button, click the notification bell, click all para updated po kayo, mga kabida, sa aking mga uploads. Maraming salamat po sa inyong lahat.